Nung iniwan ako ng tatay mo, lalo akong nalulung sa droga. Minsan pag desperado ako kung gumamit kahit walang pera, ibinayad kita. Alam kong binili niyo lang ako kapalit ng droga! Ngayon, alam mo na, ang halaga ng buhay mo ay katumbas na ng 5 gramong sabu. Gaano nga ba kasakit para sa isang anak na malamang isa lang siyang ampon? E paano kung madiskubre niyang pareho palang adik ang kanyang totoong mga magulang noon at siya ay ibinenta kapalit ng 40 grams ng shabu? At paano kung ito namang mga nag-ampon sa kanya? Walang ginawa kundi saktan siya mula pagkabata. Kung sa'yo nangyari yan, mapapatawad mo ba ang mga magulang mo at yung mga nakagisnan mong ama at ina na inapi ka naman? Iyan po ang nakakagigil at nakakapukaw ng damdaming buod ng ating totoong kwento na dapat ninyong pakatutukan dito sa aming episode na pinamagatang Anak Kapalit ng Droga. Sige na. Oo nga. 2. Babayaran mo, ha? Marami ka na utang sa akin. Sige na. Oo. Kulit ka. Tingnan dito. Saan ka ba galing? Pinagbenta lang po ako ni Mama ng balot. Sige, mag-aaral lang ako. Saan mo pa ta? Mag-aaral lang ako. Ano mayroon ng mag-aaral? Ito. Dalhin mo kay Odi dito, 4. 4 kay Odi. 3 kay Maruha. 2 kay Bea. At 2 kay Nelson. Ha? Bilisan mo. Pag-ingatan mo yan. Mahal pa sa buhay mo yan. Sige na. Sige na! Bagal mo eh. Ayos ka talaga, Kaloy. Pati anak-anakan mo, ginawa mo tulak, ah. Yan, konti na lang. Makakabili na ako ng sapatos ko. Kano to? Isan mo ako, ha? Ha? Nasaan ang pera? Nasaan ang pera? Ha? Saan mo dinala pera, ha? Wala! Saan mo dinala pera? Wala sila binigay sa akin, pa! Magkain na daw mag-usap! Pinautang mo! Pa! Tanga ka ba? Alam mo ba kung gano'n kahirap maningil? Ha? Ha? Pinira mo? Kalay! Ha? Kalay! Bobo! Tama na yan! Kapag hindi nagtanda yan, papatayin ko yan! Bobo! Kaya mo tayo. Pasensya ka na. Pasensya ka na. Umalis na tayo dito bago pa tayo mapatay ni Papa Terna. Tara na, umalis na tayo dito. Hindi pwede, anak. Ano hindi pwede, Mama? Tingnan niyo naman, ginawa niya na drug din yung bahay. Pati tayo ginagawa niya drug runner. Ma, ito ba yung gusto mong buhay, ha? Bakit ba hindi mo maiwan-iwan si Papa? Ha? Mahal ko siya. Gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Di ba kahit inapunta namin, mahal na mahal kita. Alam ko naman yun eh. Kaya niyo ako tinabos sa ospital ng sanggol pa ako, di ba? Pero hindi ko na kaya. Ayoko na. Anak, kaya nga puprotektahan kita, ha? Hindi tayo pwede magkahiwa-hiwalay. Pamilya tayo, pamilya natin ang papakalim. Pamilya natin ang papakalim. Hindi ko na. Kaya.
Hindi ko na kaya. Ma. Kwento mo nga sa amin yung kinalakihan mong pamilya. Drug den na po yung bahay kasi namin, ganun. Tapos, So, ang mga magulang mo, pusher. pusher po. Mga pusher. Kamusta naman ang tungo nila sa'yo? Napansin ko kasi kapag wala silang yung karga sa utak nila na maayos, yung bubugin ka, ganun. Naka-drugs. Opo, ganun nga. Pag naka-drugs sila, mas matino sila. Ganun ba? Opo. Kaya minsan, mas gugustuhin na lang natin na Mag-drugs sila. Kasi mabait sila eh. Napakagaling mo daw sa school. Honor ka daw. Opo, hindi naman magano, Nag-honor pero... ka pa daw. Opo, andun po ko sa, minsan first honor. Pero malimit na pupunta ko sa mga second, third kasi lagi nga po ako absent. Pero nag-athlete ka rin sa school, di ba? Opo. Anong mga sports ang Sa sinalihan running mo? po, ganun. Running. Opo. Ilang years from now, Olympics na! Ay. Grabe naman tong ginawa ng tatay-tatayan mo. Ganyan ba talaga pag malakas ang tama? Ha? Pabubugbog ang trip? Wala pa nga pong karga si Papa nun eh. Sa totoo lang, mas mabait pa siya pag meron. So kailangan magsyabu pa siya ng magsyabu para hindi kanya bugbugin. Kailangan na talagang isumbong sa pulis yan. Pwede lang ho talaga. Pero siguradong masasaktan po si Mama kapag nakulong si Papa. Kailangan naman kasi kumilos na siya eh. Kaso, kinukonsinti pa niya. Tataka lang ako, bakit ba lagi mo silang pinagtatanggol? Ma'am, dahil pamilya ko ho sila. Kahit anong sama nila, kahit anong maling desisyon pa yung gawin nila eh, sila pa rin po yung bumuhay at nagpalaki sa akin. Sila yung dahilan kung ba't ako nakakakain, kung bakit ako nakakapag-aral. Kaya kahit anong gawin po nila sa akin, kahit anong sakit, hindi ko talaga sila kayang talikuran. Lalo na po si Mama. Sa kabila ng pang-aabuso at mananakit ni Kaloy, nanatili pa rin si JB sa poder ng mga umampon sa kanya. Nagpursigi siyang mag-aral. Sabay kayod bilang tindero ng pagkain sa kanilang lugar. Pero hindi niya tuluyang matakasan ang anino ng droga. Dahil kay Kaloy, nagpatuloy ang pagiging drug runner niya. Hanggang sa... Timo! Sira ulo ka. Huwag mo akong pagtripan. Sigurado ka? May bibili lang ako, ha? Diyan muna kayo. Anak, bakit naman kasi kulang-kulang yung inintrega mo sa papa mo? Ma, parang may mali. Anong mali? Kasi yung... Tatakbo ha! Pulis to! Kaya sa likod! Teka lang ho. Ayaw! Ma, Ayaw! ma, hindi. Ma, ay, Medyo! ma. Huwag na yung bata. Teka, Ako na lang, ako na lang. Ma, Huwag na siya. sandali lang. Teka. Ma! Ma, sabihin mo yung totoo. Ma, sabihin niyo yung totoo. Teka lang po. Ma! Si dati yung... Nung na-raid nga po yun, yung nahuli nga po yung kasi yung tatay-tatayan ko nakatakas siya. Nakatakas? So, opo, ang nahuli po yung nanay-nanayang ko. Oo.
So, siya po yung pinaka-nakulong. Yung ba, pinupuntahan mo? Opo, binibisita ko po siya lagi. Binibisita mo talaga siya. Balita ko ho, buntis na yung bagong kinakasama ni Papa Kaloy, ah. Ma, makalimutan mo na kasi siya. At saka, may nakausap po akong bagong abogado. Parang papayag siyang tanggapin yung kaso niyo. Salamat, JV, sa mga ginagawa mo. Pero hindi mo na kailangan gawin. Hindi na ako makakalaya dito. Hanapin mo na lang yung tunay mong magulang. Ma, hindi. Kayo nga ho yung gusto kong makasama eh. Hindi ho ako titigil hanggat hindi kayo nakakalabas dito. Hindi ka ba nakakaintindi? Tama na. Si Kaloy nasa ibang bahay na. Ako, hindi na makakalaya dito. Ikaw, meron ka pang pag-asang baguhin ang buhay mo. Ma, hindi nga eh. Ma, bakit ho ba ganyan kayo magsalita? Ma, hindi nga ako titigil eh. Ma, sandali na po. Ma, teka na, ilalabas kita dito. Ma, ilalaban kita. Yung mother mo na nasa loob ng kulungan, Opo. no, yung adoptive mother mo, paano mo siya natulungan na makalaya? Bali, ang una pong step po na ginawa ko noon, nagtanong-tanong po ako sa sa mga polis, tapos sa mga ibang mga government employees ko, ano pa yung mga steps na pwede kong gawin. Hanggang sa tinuro po nila sa public attorney's office, ganun. Sa PAO, okay. Anong pumasok sa isip mo at hinanap mo naman yung biological mother mo? Nung po na nakakulong po yung naninanayan ko, Oo. medyo bilang isang kabataan na din, nade-depress din po ako sa ganung situation. Siyempre. Then, gusto ko rin makomplete yung yung sarili ko pa. Hanapin ko yung tunay kong nanay at tatay. Uy! Ay, ma'am. Ano ba kasi ang binabasa mo? Tungkol ba yan sa totoong magulang mo? Ay, hindi ho, ma'am. Nag-text kasi yung abogado sa PAO. Tatanggapin na raw po niya yung kaso ni Mama Elsa. Ay, napakagandang balita naman yan. Pero, pag nakalaya na siya, saan kayo titira? Isasama mo ba siya dun sa totoo mong mga magulang? Sa ako na ho iisipin yun. Saka isa pa, hindi ko nga po alam kung gusto pa talaga akong makilala ng tunay kong mga magulang eh. Di ba nga ho, iniwan ako sa ospital. Pero talagang makita yung ayaw magpakita. Good morning. Good morning. Ikaw ba si JV Santos Ramos? Si anak ni Elsa at Carlito Ramos? Opo, ako nga ho. Bakit? Ako si Jenny, JV. Kapatid mo kay Mama Diana. Nasaan ho siya? Si Mama? Ma?
kauna-unahang pagkakataon nakita mo yung nanay mo? Apo. O anong kalagayan niya nung nagkita kayo? May sakit po siya, tapos ulyanin na gano'n. Pero nung nagkita kami, umiiyak siya, tapos sorry lang po siya sa akin, sorry, gano'n. Natatandaan ko po, may mga baby pictures din na naitabi si Mama Elsa ko noon. Ganito rin. Lagi pong nakakunot yung noo ko. Siguro kasi noon pa man, masama ng loob mo sa akin. Sana nung pa tayo nagkita, nung flawless pa ako. Pero bukas, dialysis ko. Pagkatapos ng medyo fresh na ulit ako. Bakit po kayo nagkasakit sa bato? Nung bata ako, lahat ng bawal sinubukan ko. Naging adik ako nun, anak. Kaya yan, bumigay yung bato ko dahil sa bato. Pero, meron akong pinagsisisihan sa lahat ng ginawa ko nun dahil sa droga. Yun yung nagawa ko sa'yo. Na ano po? Siguro nga tinago nila sa'yo yung totoo. Nung iniwan ako ng tatay mo, lalo akong nalulung sa droga. Minsan pag desperado ako kung gumamit kahit walang pera, ibinayad kita. Pinagpalit kita sa droga, ano? JB. JB, patawarin mo ako. JB, ano? JB, patawarin mo ako. JB. Ano feeling mo noon, JB? Bago po nung po siya hanapin, nung una po talaga, nung bata pa ako, mga 8, 9, nung binubugbog ako ng mga naninanayan ko at tatay-tatayan ko noon, sobrang galit ako sa kanya kasi hindi ko naman dapat mararanasan niya kung hindi niya ako Kung hindi pinaampon. pinabigay ka, oh. Pinaniwala nila ako na inabandonan nila ako sa ospital. Na walang ibang nagmahal sa akin, kaya tinubos nila ako. Yung pala nakuha nila ako kapalit ng shabu. Hindi lang pala ako sa droga lumaki. Sa droga rin ako pinagpalit. At sa droga din ako nabuo. Ang klaseng buhay naman to. Ang klaseng buhay naman to. Ayoko na. JV, tama na.
Siguro, kaya hindi sinabi ni Elsa sa'yo yung totoo. Para protektahan ka niya. Ma'am, protektahan saan? Ha? Sa mundo din naman ng droga niya ako dinala eh. Droga ang bumuhay sa akin. Pagkain ko, pampaaral ko, lahat galing sa droga. Jenny? Jenny, anak, nauuhaw ako. Ma? Inom po kayo. Nahihilo ako. JB. Ma, okay lang po ba kayo? Anak, hindi mo kailangan gawin to, ha? Yung makonsensya ka dahil sa kalagayan ko. Ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Maaaminin ko, hindi po naging madali tanggapin lahat. Pero, mahalaga, pinili niyo naman pong itama yung pagkakamali niyo. Hindi lang po ngayon, hindi lang po dahil sa sakit niyo. Alam ko naman pong matagal niyo na rin akong hinahanap. Napakabuti mo, anak. Siguro kahit mga adik yung umampon sa'yo, naturuan ka rin talaga ng mabuting asal para maging mabuting tao. Dali mo kay Odi to, 4. 4 kay Odi. So, 2, 3 kay Maruha. Nasaan ang pera? Nasaan ang pera? Ha? Ano na pera, ha? Sige, ma. Magpahinga po muna kayo. Iwan ko lang po yung tubig dito, iba. Sige, anak. Kaya po muna kayo. Salamat. JV, bakit hindi mo sinabi kay Mama na binugbog ka ng tatay-tatayan mo noon? Ate Jenny, di naman na po natin alam kung hanggang kailan mabubuhay si Mama Diana eh. Ayoko namang sisihin niya yung sarili niya sa punto ng buhay niya ngayon. Hello? Napag-aralan ko ng kaso ni Elsa, JV. Mukhang malaki ang laban niya. Sa kabila ng pagtataboy noon ni Elsa kay JV, hinarap pa rin niya ito. Hindi siya sumuko sa pangungumbinsi kay Elsa na ipaglaban ang kaso nito. Samantala, may gusto namang ipaalam si Elsa kay JV. Salamat ha. Nandito ka. Kahit nakita mo na yung totoo mong nanay, andito ka pa din. Dahil mahal po kita, Ma. Ha? At paglabas niyo dito, magsisimula tayo ulit. Magbabago na yung buhay niyo. May problema ho ba? Dumalaw si Kaloy dito. Ha?
laman ng mukha niyang dumalaw pa dito, ha? May gana pa siyang humarap sa inyo pagkatapos ng ginawa niya sa inyo? Akala naman niya tatanggapin niyo siya. Ma. Huwag niyo sabihin tinanggap niyo ulit siya. Ma naman. Naman. Ma, siya yung target ng raid. Ma, siya yung dapat na nakakulong dito eh, di ba? Di ba, tingnan niyo yung ginawa niya sa inyo. Iniwan ka niya. Kaya kayo ngayon dito, nakakulong kayo. Humingi na siya ng tawad. At pinatawad niyo naman. Matinraidor ka niya, di ba? At kapag sumama kayo ulit sa kanya, siguradong gagamitin ka lang ulit niya. Ma, sinisira ka lang ni Papa Kaloy, ma. Bakit ba hinahayaan niyong paikutin niya lang kayo? Di ba ikaw, naniniwala na magbabago pa ako? Naniniwala ka na kaya ko. Ganon din ang paniniwala ko kay Kaloy. Gagawin ko ang lahat para baguhin siya. Dahil asawa ko siya. Dahil mahal ko siya. Hindi mo maililigtas yung taong ayaw iligtas yung sarili niya. Okay naman po. Buti naman. Salamat, anak. Thank you, Ate Jenny. Sige. Mukhang malakas yung laban ni Elsa sa kaso niya. Pasensya ka na, anak. Di ka kasi nagkikwento. Tinanong ko lang si Ate Jenny mo, nakichismis na ako. Okay lang po yun. Tsaka, oo nga po, parang malapit naman na makalaya si Mama. Pero, wala pa rin pong saysay eh. Papalik pa rin siya dun sa... kay Papa Kaloy. Eh, kahit ilang beses ko siyang kumbinsihin, siya pa rin ang pipiliin niya eh. Pero hindi mo naman siya susukuan, di ba? JV, anak. Hindi ka lumaki sa akin. Hindi ako ang gumabay sa'yo. Pero kitang-kita ko kung anong klaseng tao ka. Napakabuti mo. Kaya isa lang ang bagay ni sigurado ako. Hindi ka sumusuko sa mga taong mahal mo. Anak, huwag ka nang umiyak. Gusto ko sana makasama ka pa ng madalas. Kung posible, kung gusto mo, kung gusto nyo, paglaya ni Mama Elsa nyo, baka gusto nyo dito na tumira kasama ko. Kung gusto nyo lang. Ma, siyempre naman, Ma. Ma, gusto ko, Ma. Ma, gusto ko. Lalo na ako, anak, siyempre. Ginawa ni JV ang sinabi ni Diana. Hindi niya sinukuan si Elsa. Nakumbinsi niya itong huwag nang bumalik kay Kaloy. At nang dumating ang araw ng paglaya ni Elsa, tiniyak ni JV na may babalikan itong maayos na tahanan. Gaganda ng mga binili mong plato ah. Ako, dapat ingatan natin to kasi kapag nabasag natin to, sa palad tayo kakain. Ayaw mo lang ata maghugas? Ay, hindi ma. Teka lang, kunin ko lang yung ibang gamit. Kaloy, anong ginagawa mo dito? Eh, susunduin ka. Ano pa? Halika na! Hindi na sasama sa'yo si Mama. Kami mag-asawa kami. Ikaw,
ampun ka lang. Wala kang kwenta sa buhay namin. Kaya lumayas sa harap ko. Halika na! Ano? Tapang ka na ngayon, ha? Bakit? Kasi kilala mo na ang tunay mong nanay? Kaya matapang ka, ha? Ganon? Oo! At alam kong binili niyo lang ako kapalit ng droga! Mabuti naman alam mo. Alam mo na pala eh. Isa lang naman ang gusto magtago sa'yo nun. Ngayon, alam mo na ang halaga ng buhay mo ay katumbas na ng 5 gramong sabu. Ha? Ano? Nagigigil ka? Gusto mong manapak? Ha? Papalag ka na? Ito! Sapakin mo to! Umalis ka na, Kaloy! Umalis ka na! Sige na! Umalis ka na! Hindi na ako babalik sa'yo. Oo, ampon natin si JB. Pero siya ang nagturing sa akin ng tunay na pamilya. Hindi niya ako sinira. Hindi niya ako ginamit. At hindi niya ako dinala sa impyernong mundo ng droga. Hindi katulad mo! Kung sasaktan mo siya ulit, ako harapin mo! Ma! Ganon? Ha? Ganon? Ha? Kung sasaktan mo siya ulit, ako harapin mo! Ma! Ganon? Ha? Ganon? Ha? Ano? Tama na! Ano? Ikaw! Tama na! Anak! Tulungan niyo kami! Umiga! Mga kapitbahay! Ayoko! 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 Pinalaki ka namin? Tulong! Ito gagating sa akin? Ano klase kong pala yun? Ha? Ano? Tama na! Klase kong pala kayo na? Alos patayin mo na ako sa bugbog! Ginawa mo pa kaming drug runner? Ano? Dahil binili mo na ako kapalit ng 5 gramo ng shabu? Akala mo pag-aari mo na ako? Ha? Ha? Hindi to! Alam niyo! Alam niyo! Tama na! Tama na! Bitawan niyo! Bitawan niyo! Bitawan niyo! Ano? Ma, please, wag muna, Ma. Ma! Teka, natawagan ko lang ulit si JB. Chat ka lang, Ma. Teka lang, Ma. Ma? Ma, nandito ako, Ma. Ma, nandito ako, Ma. Ano nangyayari, ha? Ano nangyayari? Ma? Ma, bakit? Bakit? Ma, bakit? Ano sorry? Ano sorry? Ano sorry? Kulang yung oras na binigay sa akin. Pero hindi pa ako nakakapawi. Ma, hindi. Ano, ma, hindi. Di ba? Buwing-buwi ka na sa akin, Ma, eh. Di ba? Naalala mo nung gusto ko na sumuko? Di ba? Kasi gusto sumama ni Mama Elsa kay Papa Kaloy. Naalala mo yun, Ma? Ma, kayong nagtulak sa akin na magsumuko, di ba? Na magbumitaw, Ma. Kaya yun, Ma. Ma, kaya yun. Kaya yun. Kaya nakalaya si Mama Elsa. Kaya nailigtas ko siya kay Papa Kaloy. Ma, kaya yun eh. Ma, di ba magsasama-sama pa tayo, di ba? Dito sa bahay na to, may 1 buwan na lang. May 1 buwan na lang. 1 buwan na lang, Ma. Uuwi na dito si Mama Elsa. Kasama-sama tayo dito, Ma. Dito sa bahay natin, di ba? Bahay natin. Masarap pakinggan na lang. Bahay natin. Ma, ano nangyari?
Magising, isang buwan na lang. Isang buwan na lang, ma eh. Magsasama-sama tayo, isang buwan na lang. Isang buwan na lang, ma, di ba? Ma, dito sa bahay na to, dito, di ba? Ma, Mahal mo kami iwan. Mahal mo kami iwan. Ayun oh! Naks naman! Dalawa talaga medal! Siyempre naman, ma'am. Gagaling kaya ng coach ko. Lalo na yung sa running. Sino nga ulit yun? Sino nga ba yun? Ma'am Alma, gusto ko magpasalamat sa'yo dahil sa mga naging pagkukulang ko kay JV, kayo ang pumuno. Di lang naman si Mama Elsa at si Mama Diana ang naging nanay ko eh. Pati rin kayo. Naku, bakit naman ganun? Di naman ako graduate pero para akong tinarangalan na. JV, kahit graduate ka na, hindi ako titigil sa pagiging nanay ko sa'yo. Thank you, ma'am. Thank you po. Welcome. O siya, may iwan ko muna kayo ng Mama Elsa mo, ha? May gagawin pa kaming mga teachers. Sige. Congratulations po ulit. Salamat. Thank you. Siguro, mas masaya ako nandito si Diana. Ma, sigurado naman ho akong masaya siyang nanonood mula sa langit, ma. Sayang na hindi ako nakahingi ng tawad sa kanya bago siya nawala. Ako dapat ang naging kanlungan mo eh. Pero ako pa nagdala sa'yo sa magulong mundo. Akala ko magiging mabuti akong ina eh. Pero hindi pala. Hayaan mo, hindi ko sasayangan itong pangalawang pagkakataon, anak. Papagbuti ko na yung pagiging ina ko. Ma, itatama ho natin. Hindi ho natin hahayaang ang nakaraan ang magdikta kung sino tayo. Tayo ang magsusulat ng kwento natin, ma. Tayong dalawa. Ano ang magandang pwede mong iwan sa kanila na aral? Baka wala mo yung sama ng loob mo. Kasi wala namang may kasalanan sa mga pangyayari. Tayo na lang magtuwid sa sarili natin kasi may isip naman tayo. Kung alam natin mali yung ginagawa ng mga magulang natin, huwag na natin silang sundan. Kasi may kanya-kanya tayong isip eh. Ikaw yung pipili ng ng landas mo para mapunta ka dun sa maganda. Maraming salamat. At siyempre, sa dulo, no, kinakailangan magpasalamat tayo sa Panginoon, no? Thank you. Thank you po. Responsibilidad ng mga magulang na alagaan at palakihin ang kanilang anak sa tamang landas at ilayo ito sa kapahamakan. Pero sa kaso ni JV, kabaligtaran ang nangyari. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, nagawa pa niyang hanapin ang totoong ina niya at tinulungang mapalaya ang nanay-nanayan na nang-abuso sa kanya. Hindi siya nagtanim ng galit, hindi siya naghiganti sa mga taong nanakit sa kanya at hindi niya sinira ang kanyang buhay. Sana all ay kagaya ni JV. Sa kabilang banda, diretsahang kung sasabihin na huwag nating tularan ang mga magulang na nagpapabaya at tinatalikuran ng tungkulin sa kanilang anak. Ngayon, bukas, at magpakailanman.